yan. Lagay po natin ang ating mga sarili sa panalangin. Let's bow our head and close our eyes. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. We magnify your name, O God. We praise your name, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord God. Buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa milagro, Panginoon. Muli, Panginoon, ang buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, Lord God. At sa umagang ito, Lord God, we welcome your presence, Lord God. Let your Holy Spirit, Lord God, guide us, Lord God, and anoint every one of us, Lord God. Sa aming pakikinig ng inyong mga salita, Lord God, hindi lamang ito maging kalakasan, maging encouragement, Panginoon. Pagkos ito yung maging instrumento to transform, Lord God, our lives, Lord God. Na maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Once again, Lord God, dalangin ko, Panginoon, na itago mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihang likuran, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin upang, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian, Panginoon, ang siyang maghari, siyang makita, Panginoon, sa umagang ito. At hindi ang aking kahinaan, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa umagang ito. Once again, we give back, Lord God, all the praises and all the glory, Lord God, all belongs to you, Lord God. In the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Again, magandang umaga po sa ating lahat. So, I believe na people in this generation are mostly imprisoned from the bondage. And I believe kung meron man sa atin na mga nakakulong at gapos ng mga strongholds na to, ang ating gustong makamit at ating gustong mangyari sa ating buhay, ito yung makalaya tayo. Finally, makawala tayo sa gapos na umaalipin sa atin. Amen? And that's why our message for today, I entitled this, Freedom from Bondage. And our scripture for the day, we quote Mark 10:46 to 52. Mark 10:46 to 52. Ito po yung story ni blind Bartimaeus. Naniniwala ko na ito ay very familiar na po sa atin, no? Pero ngayong umaga, bibigyan tayo ng panibagong katuroan ng ating Panginoon. Amen? So, we read Mark 10:46. And they came to Jericho, and he was leaving Jericho with his disciples, and a great crowd. Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he is calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Salamat nga po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bondage. Ano nga po ba ang bondage? Ito ay sa Tagalog, napakalalim, technically daw, chain or posas. Amen. Bondage is anything that enslave or control us and keep us from living
the light of God within. Ang bondage daw ito yung mga bagay na nagkukulong sa atin, nagkokontrol ng buhay natin para mapigilan yung buhay na kaloob sa atin. Amen? Example po natin yung prisoner, yung bilanggo, na literal siya ay nakakulong. Di po ba sa kulungan siya ay nasa pagitan ng mga rehas? Itong bilanggo na ito, ano man yung mga plano niya sa buhay, ano man yung mga pangarap niya sa buhay, yung pumipilit sa kanya yung rehas sapagkat nakakulong nga po siya, di ba? Hindi po niya magawa ang purpose na gusto niya sa buhay niya. Hindi niya na maaaring matupad pa yung kanyang mga pangarap. Maaaring ang pangarap niya ay maging isang doktor, maging isang guro. Maaaring ang pangarap niya ay isang maging arkitekto, piloto. Di po ba? Pero dahil dun sa nasa pagitan siya ng mga rehas, nakakulong siya. Yun yung nagpo-control sa buhay niya na hindi niya malakaran yung purpose niya at mga pangarap niya sa buhay. Amen? But same sa ating mga tao na nandito, na malaya. Hindi po tayo tuluyang malaya kung tayo ay alipin. Kung tayo ay nakagapos sa mga bagay na hindi natin pinapakawalan. Mga bagay na mga strongholds ng buhay natin. Amen? Halimbawa na dito, ang ating mga kasalanan. Maaaring ang tingin sa atin ng mga tao na hindi na tayo mapagkakatiwalaan. Ano mang gusto natin gawin o pagbabago sa ating buhay, minsan nakakahadlang na alam natin ang pangit na yung record natin. Meron tayong guilt, meron tayong shame, nahihiya na tayo. Yun yung bagay na nakakapagdadlang, nakukulong sa atin at nagkokontrol sa atin para tuluyan natin gawin yung mga plano natin sa buhay. Pinanghihinaan tayo ng loob. Maybe you are bandaged with addiction ng bisyo. Gusto natin makawala. Sabi nga, di ba, hindi yung mga tao na nalululong sa kanilang mga bisyo, sa mga addiction, mahirap para sa kanila na makawala na. Nahihirapan sila na tigilan ng bisyo na yan. Mga bad habits. Ano ba yung mga bagay na ginagawa natin na hindi maganda sa ating mga kapwa? Tayo ba ay nandoloko? Tayo ba ay madaling magalit? Diba? Yan ang mga bagay na nakakahadlang sa atin. Na pinahihirapan tayo. Na ayaw man natin, pero binibigyan natin minsan ng katwiran na talagang ginagamit ng kaaway. Talagang naggagamit siya ng tao para magalit ako. Maybe we are bandaged with fear. Overthinker tayo. Hindi pa nangyayari ang isang bagay. Diba, masyado na natin binibigyan ng takot yung sarili natin. Na hindi tuloy tayo makagalaw at hindi tayo makahakbang. Hindi natin masimulan. Kasi agad, inuunahan tayo ng takot. Maybe you are bandaged in a mental, in psychology. Amen? We are bandaged in emotional. Masyado tayo nagpapainipin sa damdamin natin. Marahil may mga tao na nakasakit sa atin, marahil may tao na hindi natin kayang mapatawad. Na nasaktan tayo. Amen. At isa yan sa mga bandage na hindi makakapagpalaya sa atin. Kasi hanggat hindi mo pinapalaya yung galit na yan sa puso mo, hindi ka malaya. Even some nakakalungkot sa panahon natin in this generation, kaya nga ang intro ko kanina, in this generation we are mostly in prison from the bondage. Nakakakalungkot kasi in sexual references makikita natin sa social media, no? Nalaganap na deceitful ng kaaway, na talagang marami siyang nililin lang sa panahon na ito. Nakakalungkot kasi even sila, marami na silang katwiran. At ang nakakalungkot, they even question Christians. Sabi nila, di ba, relihiyoso ka? Ang mga relihiyosong tao ay mapagmahal.
How come na sila raw ay tinutulog siya natin? Jesus came in this world not to condemn us, but to deliver us. Amen. And redeem us. And one thing, hindi ang relihiyon na makakapagligtas sa sino man. Amen. Sabi nila, religious daw is a basis, dapat daw ay a basis of love. Walang relihiyon sa mundong ito na makapagliligtas sa kahit sino. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. Dumating siya dito sa mundo, ibinigay niya ang kanyang buhay upang maligtas ang bawat isa. Amen? Not a religion. Hindi pumunta si Jesus dito upang mag-offer ng religion na kung tayo ay papasok sa isang religion, tayo ay maliligtas. Pagko sabi ng Panginoon, anyone who will believe in Him should not perish and have an everlasting life. Amen? At ang salvation, hindi ang basis ng salvation is love. Basis of salvation, the basis of our salvation is in the Scripture. The Scripture is the Word of God. And the Word of God, ang basis niyan from Old Testament and the New Testament ay si Jesus. Only Jesus. Amen? Sa lahat po ng nabanggit ko, these can all be a bandage that limit our purpose. At hindi lang yan nililimitahan at kinokontrol yung purpose natin sa buhay natin. Ito po yung nakakatakot. Ang bandage na yan, it can paralyze our faith. Amen? Na habang nagpapakalunod ka at habang nagpapakalunod ka sa bandage na yan, na hindi mo maisuko, it can paralyze our faith in God. Amen? Ayan ang nagagawa ng bandage sa buhay natin. But thankfully, hindi tayo katulad ng mga bilanggo na wala na po tayong choice. We have still, maraming chance na binibigay ng Panginoon. That the Lord is not having only a second chance, a third chance, but an unlimited chance. Pero hindi para natin, hindi natin para baliwalain yung mga chances na yan na binibigay na sa atin ng ating Panginoon. Pwede tayong makawala at pwede tayong makalaya sa anumang bagay na mga pumipigil sa atin, na kumukulong sa atin through the enabling grace of God. Amen. Napag-usapan po natin, inalam po natin what is bandage. And number 2, identify your bandage. We have to be intentional na malaman po natin. Saliksikin natin yung sarili natin. Ano ba yung posas na meron ako ngayon? Ano ba yung bandage? Ano ba yung mga bagay sa buhay ko na nakakabilang ko? We have to be intentional. We have to know our bandage. Let's go back to Mark 10:46 and 47. And they came to Jericho, and he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd. Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. 47. Babasahin ko po dito sa akin, When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nakikita natin po dito si Bartimaeus. Siya ay bilanggo, siya ay prison ng kanyang disability. Siya ay bulag. Sa panahon ng biblical times, in ancient time, may mga bulag, ay wala talaga silang silbi dun sa lipunan. Wala silang pwedeng gawin, kundi yung mamalimos sa mga gilid-gilid ng kalsada. Unlike po sa atin ngayon sa panahon na to, na ang mga disabled may mga karapatan na magkaroon ng trabaho. But in the times of biblical times, ang mga bulag, pinaniniwalaan nila ang nagkaroon niya ng mga disability sapagkat sila ay mga sinumpa. Sila ay masasamang mga tao,
Yan po yung paniniwala no, in biblical times. At ang makikita po natin dito, si Bartimaeus, siya ay bilanggo ng kanyang kapansanan. Marami siyang pangarap sa kanyang buhay kung hindi lamang siya bulag. Maaaring gusto niya na magkaroon ng business, maging businessman. Maaaring gusto niya maging doktor. Maaaring gusto niya maging engineer. Pero dahil sa kalalagayan niya, siya ay bilanggo. Siya ay nakagapos. Hindi niya malakaran yung gusto niya, mga pangarap sa kanyang mga buhay. Hindi niya malakaran ang purpose sa kanyang buhay. Kaya dapat po natin sa ating mga buhay, kailangan po natin alamin kung ano po ba yung bandage sa buhay natin. It could be mentally, gaya po na sinabi ko kanina, sin, bad habits, addiction, depressions, kulong ka sa buhay mo, hindi ka makalaya. Kasi alam mo sa sarili mo, meron kang kasalanan na hindi pa isinusuko sa Panginoon. Maaaring yung kasalanan na yan, pumipigil din sa'yo para lumakad ka. Kasi nahihiya ka, alam mo na maraming tao na hindi na maniniwala sa'yo kasi makasalanan ka. You have a bad habits. Hindi ka makapagtrabaho dahil sira na yung record. Tamad ka. Ba? Dahil ang katamaran ay isa rin pong bandage. Hindi ka makagising ng umaga para pumasok sa trabaho. Surely, wala talagang tatanggap sa'yo. At ang katamaran na yan, isa rin po yan na nagkukulong sa atin. Nagkukontrol sa buhay natin. Maybe you have some addiction. Nahirap kang tanggalin sa buhay mo. Gusto mo umpisahan ng pagbabago pero hindi mo kaya, hindi mo magawa. Maybe the love of money. Sisira ang mga relasyon mo sa iyong pamilya, sa pagmamahal mo sa pera mo. Why? Because of fear. Because of fear of future. Tatakot ka at habang pinaghahandaan mo ang sarili mo, hindi mo napapansin na lumalayo na yung damdamin ng mga tao sa iyo. Amen? And that is one of the bandage. Depressions. Mentally. Maybe hindi mo lang maamin, hindi mo lang napapansin sa sarili mo, pero nagiging negative ka na sa ibang tao. In your depression, in your mentality. Na dapat nagiging encourage ka, pero sa lahat ng bagay na lumalabas sa bibig mo, sabi nga, di ba, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo, yun ang laman ng isip mo. Amen. Matagal ka nang nakabilanggo. Hindi mo lang maamin, hindi mo kaya sa sarili mo. Na marami kang bagay na nakatago dyan sa damdamin mo na nagpapabilanggo sa'yo. Let it go. Maybe yun yung emotional, you have some grudges, meron kang tinatago na sa puso mo na may mga tao na hindi mo nagustuhan yung mga bagay na ginawa sa'yo. Pwede itong yung mga kaibigan, kahit ito pwede maging miyembro ng iyong pamilya. Mabigat sa sarili natin if we have an unforgiveness. Amen? Na gusto mo totally ang buhay mo maging peaceful, pero hindi magiging walang kapayapaan hanggat hindi mo na ile-let go yung mga bagay na hindi ka nakakapagbigay ng kapatawaran. Kasi habang inikip-kip mo yan, habang dinadala mo yan, andyan yung bigat. At makakalaya ka lang kapag nagbigay ka and finally, you release that burden in your life, you release that grudge in your life, at makakapag-offer ka ng forgiveness. Maybe you have a broken relationship. Kaya, tingin mo sa paligid mo lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi ka masaya. Walang fulfillment. Walang joy. Walang peace. Diyan nagsisimula yung self-pity, yung guilt. Di mo na malaman sino ba talaga yung mali. Ako ba yung mali o sila yung mali? Amen? Maybe, in your physical, you have sickness. Meron kang karamdaman. Dinaningan ka na ng mga doktor na nagbibigay sa'yo ng walang pag-asa, depressions, kalungkutan. Maybe, yung sakit na yan, gusto mo pang
marami ka pang gustong gawin sa buhay mo. Gusto mo pang alagaan yung mga anak mo, mga apo mo, ang pamilya mo. Pero dahil sa karamdaman na yan, hindi mo magawa. Makakulong ka dyan. In sexuality, gender, and lust. Amen? Isa rin pong chain sa buhay natin. Kapag hanggang ngayon sa buhay natin, mga Kristiyano natin, umiiral yung lust sa buhay natin. Kasi isa rin yan sa ginagawa ng kaaway na rason at butas para sa buhay mo na dyan siya, dyan ka niya titirahin at dyan ka niya idadam. Maybe in your spiritual, you need the renewing of your soul. Amen? Those are the bondage. And then, maging ang mga gender issue. Nalilito ka, nababothered ka, kasi sinasabi ngayon ng lipunan, ibuba, you have the rights na i-declare kung ano ka, kung ano yung nararamdaman mo. But as Christians, we must stand for what is right. Alam natin sa Biblia, nakalagay sa Biblia. In Genesis, sabi ng Panginoon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. At ang una niyang nilikha ay si Adan. Amen. At ang nilikha niya si Adan, nakita niya, sabi niya, hindi mabuti para sa tao na siya ay mag-isa. Nilikha niya si Eva na maging suitable partner. Amen. But marami sa atin sa lipunan natin nakakalungkot kasi tinutwist nila. Marami silang mga katwiran na sa kanilang mga buhay. Binibigyan nila ng justification sa kanilang mga sarili na ito ako. Pinanganak ako ng ganito. Hindi ko kasalanan na ito ang nararamdaman ko. Amen? Pero kahit kailan hindi nila, kahit sila ay nag-out sa lipunan, sila ay nag-declare na ako ay ganito, hindi sila fully masaya. Bakit? It is a conviction of God. Kasi alam nila sa buhay nila may mali. May mali at mali pa rin silang ginagawa. Hindi sila fully magiging masaya. Hindi sila fully magiging at peace sa kanilang mga buhay. Amen? So we should identify our bondage para tayo ay makalaya. Kasi hanggat hindi natin nare-realize kung ano yung bondage na nagpapagapos sa atin, nagpapakulong sa atin, hindi natin marirealize na kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Amen? Hindi mababago ang buhay natin at magiging totoo lang si Jesus sa buhay natin kung magiging totoo tayo sa kung ano ang kailangan natin sa Kanya. Amen? Because when we have God in our lives, we have everything. Amen? Amen. Like this story of Bartimaeus, he is a blind beggar. Hindi lamang po siya bulag. Yan ang kanyang bandage, siya ay bulag physically, na siya ay disabled. Siya po ay isa lamang din na naglilimos. And Jesus came to bring every chain. Jesus came in this world para lahat ng chain sa ating buhay. He came in this world to set us free. Amen? Amen. 2 Timothy 1:7, it says, God has not given us a spirit of fear, but of love, but of power, love, and a sound mind. Amen? Bartimaeus called Jesus. Ba, sinabi niya dito sa 47, when he heard it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus. Ito po ng panahon na yan, si Jesus ay dadaan lamang sa bayan ng Jericho. Paalis po siya, dadaan lamang po siya dyan sa bayan ng Jericho. Kasi it's galing sa isang celebration. So, ang sabi dyan sa Bible, there is a large crowd. Para, alam po natin na kahit saan magpunta si Jesus, talagang sinusundan siya ng maraming tao. Sa lahat ng
kanya mga pagdi-disciple, sinusundan talaga siya ng maraming tao. And itong pagkakataon na to, na si Jesus ay daraan sa bayan ng Jericho, kasama niya ang kanya mga disciples, at maraming tao ang nagdadaan-daan. Si Bartimaeus, nandun lang po siya saan? He is in the roadside begging. Nandun siya sa gilid ng daan at siya ay nanghihingi ng limos. Pero nung naulinigan niya na si Jesus ay dadaan, si Jesus sa Nazareth, sabi niya, narinig niya siguro sa mga tao na ang Panginoong Jesus ay dadaan. Anong ginawa niya? He shouted. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. He called Jesus. Tinawag niya ang ating Panginoon nang maulinigan niyang dadaan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi alam niya, si Jesus, in Jesus, there is hope. In Jesus, there is power and breakthrough and miracle sa pangalan ng Panginoon. And let's not feel tired to call upon the name of Jesus. Katulad po ni Bartimaeus. Naniniwala ako na sa unang sigaw niya, hindi siya narinig ng Panginoon. Sa dami ng tao. Let's visualize po, no? Kung ano yung kaganapan ng mga panahon na yun, na si Jesus ay dadaan sa Jericho kasama kanyang mga disciples at nagkakagulo ang mga tao na ulinigan ni Bartimaeus. Nagpahinga-hinga siya. Napunta sa kaalamanan niya na dadaan si Jesus. Wala siyang pag-aatubili, tinawag niya ang Panginoon, Jesus, Son of David, have mercy on me. Siguro hindi lamang isa, 2 beses, 3 beses niya tinawag ang Panginoon dahil sa dami ng tao, hindi siya kaagad marinig. He even shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hallelujah. The more na tayo ay malaman natin sa sarili natin kung ano yung mga bandage sa buhay natin, the more that we dwell in the presence of the Lord, the more that we called out the name of Jesus. Amen? Amen. Pinag-usapan po natin, una, kung ano ang bandage na identify po natin. Pangalawa, in-identify po rin natin sa ating mga sarili kung ano yung mga posas, mga chain, mga bandage na nagkukulong sa atin. And number 3, don't let that bandage chain you. Huwag nating hayaan na yung mga posas na yan manatili sa buhay natin. Kasi ang posas, di ba, literal na mabigat yan. Let's read Mark 10:48. Ang sabi dito, many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Have the will to break that bandage like Bartimaeus. Huwag tayong magpakalunod at huwag tayong magpakabulag sa bandage, sa sakit, sa hirap na nararanasan natin, na hindi na natin mararamdaman o makita yung future glory na hinanda ng Panginoon para sa atin. Huwag tayong panghinaan na sa buhay natin masabi natin wala na akong pag-asa. But like the blind Bartimaeus, hindi siya nagatubili at hindi siya pinanghinaan ng loob nang hindi siya narinig ng ating Panginoon. Bagkus patuloy niyang tinawag ang ating Panginoon. Jesus, Son of David, have mercy on me. Kung kailangan po natin paulit-ulit na tayo lumuhod, kung kailangan paulit-ulit natin tawagin ang pangalan ni Jesus sa ating mga buhay, huwag po tayong tumigil. Let us not feel tired to call upon the name of Jesus. Because everything sa buhay natin is in God's perfect timing. Amen? But sometimes, like this, like in the stories, sinabi nga, di ba? Many rebuked him and told him to be quiet. Nakakalungkot na minsan sa ating buhay may mga tao na magdi-distract po talaga sa atin. May mga tao na pipilitin tayo i-distansya sa pagbabago na gusto natin. Dinidisqualify tayo ng mundo, dinidegrade tayo, kinakahiya tayo. Amen? At kahit minsan tayo mismo sa buhay natin, hindi na natin nararanasan, kaaawaan natin ang ating mga sarili. Hindi na natin binibigyan ng pag-asa yung buhay natin.
Ang hirap. Ang hirap lumayo sa bisyo. Ilang beses ko nang sinubukan, hindi ko kaya eh. Sometimes, at nakakalungkot din, di ba? Nasa buhay natin, nagpapakaglunod tayo, nagpapakagapos po talaga tayo sa bandage ng buhay natin. But you know what? Ang kagandahan po sa story ni Bartimaeus, he began to shout all the more. Hindi siya nagpa-distract sa mga tao na sinasaway siya. Puro naingayan lang po sa kanya. Sa mayat-maya niyang pagsigaw, Jesus! Anak ni David, kaawaan niyo po ako. Jesus, Son of David, have mercy on me. Ulit-ulit, sigaw siya ng sigaw. Siguro yung mga tao sa paligid niya na-distract na. Uy, ano ka ba? Ang ingay-ingay mo. Ano ka ba? Hindi kakarapat-dapat kahit man lang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kasi ikaw ay marumi. Ikaw ay isang bulag. Ikaw ay sinumpa. But let us not be discouraged in this world. Amen? Patuloy tayong tumawag sa pangalan ng Panginoon. And I hope in this church that we will uplift and help each other. Wag po ang bawat isa sa atin po sana ang mag-down at mag-degrade sa bawat isa. Kung tayo ay may kapatid na nakikita natin na sila ay bilanggo sa kanilang mga masamang gawain, let's help each other and uplift each other. Amen. Kakalungkot kasi kapag tayo pa yung pinagkahilanan na tayo pa ay lalo pang kabisura ng ating mga kapwa, hindi po natin masasabi kung paano kabigat yung problema yung dinadala ng bawat isa. And in this generation po, nakakalungkot na even ang mga teenager, they commit suicide. Sa buhay nila, teenager pa lang sila, pero para sa kanila napakabigat na ng pinagdadaanan nila. Napakabigat na ng kanilang mga problema. Bakit nangyayari po yun? Dahil nakabilanggo sila, dahil posa sila ng kanilang mga nakaraan, posa sila ng kanilang mga kasalanan, posa sila ng kanilang mga guilt, ng mga shame. Amen? And don't let that bandage na magkulong sa atin. Amen? So next, kailangan natin kung ano yung mga bandage natin. Kailangan natin, number 3 na matutunan na i-let go natin ang ating mga bandage. Number 4, in Jesus, there is freedom. Amen. Let's read Mark 49 and 48. Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Amen. In Jesus, there is freedom. Makikita po natin sa kwento ni Bartimaeus na habang siya ay hindi nagpapadistract sa mga tao na tumatawag siya sa Panginoon, "Jesus, anak ni David, kaawaan niyo po ako." And all the more he shouted nang sinaway siya ng mga tao, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Amen. Ano nang sabi sa verse 49? And Jesus stopped. And there is a flicker of hope. Nung tinatawag niya ang Panginoon, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Sinasaway siya ng mga tao. Patuloy siya, hindi siya nagpa-distract. Patuloy siya na tinatawag niya ang pangalan ng ating Panginoon at bigla, sabi sa Biblia, Jesus come. And a flicker of hope siguro sa puso. Siguro hindi maintindihan ni Bartimaeus yung damdamin niya nung nakita niya habang siya ay tumatawag sa Panginoon. He begged
na tawagin ng ating Panginoon, biglang huminto ang ating Panginoon. Andun yung hope sa buhay niya, nag-umpisa. Amen? At pagkatapos ng huminto ng Panginoon, Jesus said, hold him. Tinawag siya ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon at alam niya sa buhay niya, this is it. This is a breakthrough. Today, makakamtan ko ang miracle sa buhay ko. Amen? He knows in his heart na finally, he will be free. Amen? And in Jesus, there is freedom. There is hope. There is breakthrough. And there is miracle. Amen? Tinatawag niya ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi siya distract sa mga tao. Sabi niya, it's now or never. Gagawin ko na lahat. Ito na yung pagkakataon ko. Ito, andito si Jesus. Na pag narinig lang niya ako, kapag nakita lang niya ako, I will be set free. Amen? And ang Panginoon na huminto, lumingon sa kanya at tinawag siya, hold him. Be like Bartimaeus. Be persistent kung tayong mawala ng pag-asa. Dahil lahat ng pagtawag natin sa ating Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? Let's call unto Jesus. Let's not stop from calling out His name. Kasi ang Lord, tawagin mo lang siya, Panginoon, makasalanan ako. Panginoon, adik ako. Panginoon, hindi ko maisuko sa buhay ko yung mga bisyo na yan. Panginoon, may issue ako sa aking sexuality, nahihirapan ako, naguguluhan ako. Lord, I am depressed. Lord, may galit ako sa puso ko, hindi ko mapakawalan. I have guilt, marami akong kasalanan. Panginoon, sakit, Lord, hindi ako makalakad, Panginoon, sa pananampalataya kasi pinanghihinaan ako ng sakit ko. Tinalingan na ako ng doktor. Wala na raw makakapagpagaling sa akin. Marami pa akong pangarap. But let's still tawagin natin, Panginoon, Lord, andito ako. May sakit ako, Lord. Makasalanan ako, Lord. Mayroon akong depression. Sabihin natin lahat yan sa Panginoon. Let's call upon the name of Jesus. At i-present natin sa Kanya kung ano lahat ng kailangan natin. Amen? And sa panahon na akala mo na hindi ka na pinakikinggan ng Panginoon, don't be discouraged, but be persistent and be expectant. Kagaya ni Bartimaeus. Sa puso niya, alam niya, na-expect niya paglingon ng Panginoon, pagtawag sa akin ng Panginoon, I am set free. Amen? Like Bartimaeus, finally, when God told him, ang sabi dito, nakakatuwa po ito nung binabasa ko. Sabi dito, sa verse 50, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. You know, there is some biblical na symbols po ng clock. Ang clock, pwede po yan sa mga prophets ng Panginoon, sa mga disciples ng Panginoon ng panahon in biblical times. Ito po ay nagre-recognize lang you have an anointing. You had an appointment to God. It symbols of calling. Kung matatandaan po natin si Elijah, nung siya ay nawala sa kawalan, ni-rapture siya ng ating Panginoon, iniwan niya yung kanyang cloak kay Elisha. And it only means na tinatransfer niya yung authority, yung anointing ng Panginoon sa kanya kay Elisha. Yun po yung symbol ng cloak. But obviously, kay Bartimaeus, hindi naman po siya prophets, hindi naman po siya disciples ng Panginoon. Isa nga lang po siyang pulube. Maybe yung clocks, it will symbolize ng kanyang shelter. Na yun yung nagwo-work sa kanya. Dahil wala po siyang bahay, dahil siya po siyang pulube. And one thing pa, the clock can represent or yung clock po ay nagsisymbol ng kanyang identity. No? Identity, yung clock ay one is pwede maging simbolo ng identity. But in this verse 50 sabi, throwing his cloak aside and he jumped to his feet and called Jesus. Amen.
Nang tinawag siya ng Panginoon, alam niya na magkakaroon siya ng breakthrough sa kanyang buhay. Itinapon niya yung kanyang identity. He threw his old identity. Itinapon niya yung kanyang lumang sarili. Hindi na siya yung Bartimaeus na beggar. Hindi na siya Bartimaeus na bulag. Hindi na siya Bartimaeus na nakakulong sa kapansanan niya. Right at the very moment, alam niya sa sarili niya na he will set free. Ganon din po tayo mga kapatid. Let us throw our old self. Pag po natin hayaan na tayo ay kulong at magapos sa ating mga lumang sarili. Hangarin natin habang tinatawag natin ang ating Panginoon na may pagbabago sa ating buhay. Amen. And number 5, ito na po yung panghuli. Number 1, pinag-aralan po natin what is bondage? Ano ba yung bondage? Pangalawa, pinag-aralan po natin to identify kung ano yung mga bondage sa atin. Ano ba yung mga nag-i-imprison sa buhay natin? Ano ba yung mga strongholds na hindi natin mabitawan? And number 3, don't let our bondage chain you. Huwag natin hayaan na yung mga aposes na yan ay patuloy na gumapos sa atin. Kasi ang number 4, in Jesus there is freedom. And number 5, walking in freedom. Let's read Mark 10:51. The Lord said, "What do you want me to do for you?" Jesus asked. The blind man said, "Rabbi," or teacher, "I want to see." Dito po sinabi, "Rabbi, let me recover my sight." Nung tinanong siya ng Panginoon, "Anong gusto mong gawin ko para sa'yo?" Hindi po siya humingi ng limos sa ating Panginoon. Hindi po siya humingi ng kung ano lang, ng mga tira-tira, kagaya ng mga hinihingi niya sa mga tao na siya ay nanlilimos. Hindi siya nanghingi sa Panginoon ng trabaho. "Lord, bigyan mo po ako ng trabaho, ayaw ko naman limos." But he asked something to Jesus that he knows that only God can give him. Amen. He asked for miracles. He asked for a healing. He asked for a breakthrough and freedom from his bondage na matagal nang umaalipin sa kanya. Hallelujah. I believe na marami po sa atin gusto natin ng kagalingan. Gusto natin ng breakthrough sa ating mga buhay. Gusto natin na lahat ng mga bagay na nakapanikala, na gumagapos sa atin, finally, na makaset free tayo. Amen. And like Bartimaeus, mapaos ka man, ano man ang wala sa iyo ngayon, kayang-kayang ibigay ng Panginoon yan para sa iyo. Amen. He asked something. He asked something na hindi maibibigay ng mundong ito. He asked something to Jesus na alam niya, walang ibang pwedeng makapagbigay sa kanya, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At katulad din, dapat tayo ni Bartimaeus na alam natin kung ano yung kailangan natin sa ating Panginoon. Amen. Maging totoo tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo makakalaya sa mga bagay na nagpapalungkok sa atin hanggang hindi tayo nagiging totoo sa Panginoon. Ano mang bagay na kailangan mo ng healing, kailangan mo ng kagalingan, physical, mental, spiritual, emotional, hilingin mo lahat yan sa Panginoon. Kailangan mo ng lakas ng loob na maiwanan yung mga bisyo na yan, hingin mo yan sa Panginoon. Kailangan mo sa sarili mo ng lakas ng loob na humiwalay ka sa relasyon na hindi tama, ihingi mo sa Panginoon yan. Amen? Dahil kung magiging totoo ka sa Panginoon sa iyong buhay, kung anong kailangan mo, kayang ibigay ng Panginoon yan sa iyo. Amen? In verse 52, God said, "Go," Jesus said, "your faith has healed you." Immediately he received his sight. Amen. Like Bartimaeus na ginawa ni Bartimaeus, di ba? Sinabi niya kung ano yung kanyang gusto sa kanyang buhay. Ang sinabi ng Panginoon, "Go."
Your faith has healed you. Magtiwala tayo sa Panginoon na lahat ng bagay ay kaya ng Panginoon. Magsisimula ang pagbabago sa ating buhay. Step 1, you decide. Magkaroon ka ng desisyon sa buhay mo na lalayuan mo na yan kung ano man mga bagay na yan na nakagapos. And second, your faith. Ang Panginoon lang kung kaya makapagbigay sa iyo ng pagbabago. Kung nahihirapan ka, itulog mo yan sa Panginoon. At lahat ng bagay mapangyayari ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, go! Your faith has healed you. Finally, Bartimaeus received his sight. At malaya na siya sa bagay na gumapos kanya sa mahabang panahon. Amen? Immediately, he received his sight. And what? He followed Jesus along the road. Kapag tayo mga kapatid, finally, na natanggap na natin ang milagro, ang breakthrough ng Panginoon, ang freedom na binigay sa atin, kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon, dapat maging katulad po tayo ng Bartimaeus. Bartimaeus followed Jesus along the road. Kasi, kung hindi natin hahangarin na patuloy na lumakad kasama ang Panginoon, pwede tayong maging alipin ulit ng mga bagay na nakakagapos sa atin sa panahon natin ngayon. Naniniwala po kayo na kung tayo pinagaling ng Panginoon, kung tayo pinalaya ng Panginoon, pero hindi po tayo magpapatuloy na lumakad sa Panginoon, pwede po tayo sa buhay po natin ulit madapa tayo, gapusin ulit tayo unti-unti, hanggang maging lugmok tayo. Kaya mga kapatid, katulad po ni Bartimaeus, I hope that when we finally set free from the Lord, at finally we set free ng dahil sa Panginoon, sa pulong at habag ng ating Panginoon, let's follow Jesus along the road. Amen? Amen. Dahil ang kapayapaan at ang tunay na kaligayahan ay mararanasan lang po natin sa piling ng Panginoon habang tayo ay lumalakad, habang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. It's now or never. Kikita natin po sa panahon natin po ngayon, no? Masasabi po natin talaga that we really in the end times. So it's now or never. Wag na po tayong basta magpapadala sa dikta ng mundo. Napakahalaga po ng ating kaluluwa na tayo ay maligtas hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na kapag tayo ay binago, tayo ay binigyan ng pagkakataon na makalaya sa mga problema natin, makalaya tayo sa mga bandage natin, sa mga bigat na pinagdadaanan natin. Let's follow Jesus. Let's continue to follow Jesus. Amen. At doon lamang po, mararanasan natin ang tunay na kalayaan. Because in Jesus, there is freedom. In Jesus, there is hope. And in Jesus, there is breakthrough. Amen.